What's up? This is MC. Sa videong to ay tatalakayin natin kung paano mag-convert galing improper fraction papuntang mixed number. Ito ay bahagi ng ating series na elementary mathematics at pwede nyong i-consider na panoorin yung mga naunang episode. Sa ating last episode, diniscuss natin yung iba't ibang types ng fractions, proper at improper, at binanggit na rin natin na ang bawat improper fraction ay pwedeng isulat as a mixed number. Ang mixed number may dalawang part. Yung unang part, counting number. Yung ikalawang part, fraction. Usually, proper fraction, pero wag kayong magulat kung makakakita kayo ng improper fraction na part ng mixed number. Hindi naman bawal yon. Medyo madalang nga lang yon. Halimbawa, meron tayong 7 halves or 7/2. Ito ay equal sa 3 1/2. Ang visual representation niyan ay pinakita rin natin sa huling video. When we say 7 halves, meron tayong 7 kalahati. At pwede nating pag-partnerin yung ilan dyan para maging buo. So magkakaroon tayo ng 3 buo at 1 kalahati, meaning 3 1/2. Sa previous video, pinakita natin tong example na to gamit ang representation at in-explain natin ng mas detalyado. Sa video to naman, tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng kahit anong improper fraction to mixed number, kahit mataas yung mga given numbers. So again, ang example natin, 7/2 or 7 halves. Binanggit ko na sa mga huling video na ang fraction ay division. Meaning sa 7 halves or 7/2 ay pareho lamang sa 7 divided by 2. So kapag ginawa natin yan sa traditional division, parang tinanong lang naman kung ilang 2 meron sa 7. Sagot, 3. Kapag minultiply si 3 at si 2, ang sagot, 6. Kapag sinubtract, makukuha natin yung remainder na 1. Meaning, ang answer sa 7 divided by 2 ay 3 remainder 1. At pagagandahin lang natin kung paano nare-represent yung sagot na yan. Yung sagot sa division or yung quotient, in this case 3, siya yung magiging counting number. Yung remainder na 1, siya naman yung magiging numerator. At yung denominator sa given improper fraction na 2, yun yung magiging denominator sa ating mixed number. Basically, ang 7/2 or 7 halves ay equal sa 7 divided by 2 ay equal din naman sa 3 1/2. Again, yung quotient, yun yung magiging counting number. Yung remainder, yun yung magiging numerator. And then, kokopyahin lang natin yung denominator. Para mas magets pa natin yung konsepto na ito, ay magkakaroon pa tayo ng isa pang example na may visual representation. 11/4 or 11/4. Meaning, meron tayong 11/4 or 11/4. At kapag plinay na natin yung animation, makikita natin na merong mabubuong 2 bilog at merong 3/4. Meaning, ang equivalent mixed number ni 11/4 ay 2 3/4 or 2 3/4. Paano nangyari yan? Kapag dinivide natin si 11 ng 4, ang sagot doon 2. At merong may iwan na 3. Tapos kakopyahin lang yung denominator na 4. To put into context, kunyari meron kayong 11 pesos, tapos bibili kayo ng candy na nagkakahalaga ng 4 pesos, ilan yung pwede nyong mabili? 2 lang. Kasi pag 3, 12 pesos na yon. Lagpas na yun ng pera mo na 11. So 2 lang yung mabibili mo at may iwan sa'yo na 3 piso. Yung 2 na quotient, yun yung magiging counting number, at yung 3 na remainder, yun yung magiging numerator. Then just copy the denominator. 2 3/4. Kung nahihirapan sundan, marami pa tayong examples. Next, 5/3 or 5/3. Ilang 3 meron sa 5? Sagot, 1 lang. Ilan yung may iwan? 3, kulang siya ng 2 para maging 5, therefore ang remainder, 2. Then just copy the denominator 3. 5/3 is equal to 1 2/3. Next example, 22/5. Ilang 5 meron sa 22? So halimbawa naman bibili ka ng, kunyari biko, kunyari lang 5 piso yon. Sa 22 pesos mo, ilang biko ang mabibili mo? Sagot, 4. Ilan yung sobra? 2 piso. Then just copy the denominator 5. 22/5 is equal to 4 2/5. Next example, 37/6. Ilang 6 meron sa 37? Kung master nyo pa yung multiplication table or kung tanda nyo pa, ilang 6 meron sa 37? Ang sagot, 6. Kasi kung mag-skip counting naman tayo, 6, 12, 18, 24, 30, 36. So pang-anim si 36. Bawal nang mag-next kay 42 kasi lagpas na yon sa 37.
Again, 36 yung na-reach natin na pang-anim. Kulang yun ng isa para maging 37, meaning ang remainder natin, 1. Then just copy the denominator 6. 37 over 6 or 37/6 ay equal sa 6 and 1/6. Last example, 15 over 5. So 15 divided by 5. Ilang 5 meron sa 15? 3. Ilan remainder? Wala. Kasi sakto 5, 10, 15. Denominator, copy lang, so 5. 15 over 5 or 15/5 is equal to 3 and 0 over 5 or 0/5. But basically, ang fraction nga ay division, so ang 0 over 5 ay 0 divided by 5. And 0 divided by any number except 0 ay 0. Meaning mawawala na yung fraction part ay may iwan na lang 3. At yan naman talaga yung alam nating madaling i-divide, yung mga walang remainder or decimal. 15 divided by 5 is basically 3. And so 15/5 is equal to 3. Hindi lahat ng improper fraction kailangan i-convert sa mixed number. Minsan, ang improper fraction pwede naman i-convert sa simpleng counting number lang. So in general, kapag meron tayong fraction, numerator over denominator, equal ito sa isang mixed number. Kung saan ang counting number ay yung quotient kapag dinivide si numerator by the denominator, and then yung numerator naman, that would be the remainder. Then just copy the denominator. At kapag nag-divide naman tayo ng walang remainder or 0 yung remainder, basically yung fraction magiging equal siya doon sa quotient kapag dinivide si numerator at si denominator. Para sa mas marami pang practice or para makita kung naintindihan mo talaga yung diniscuss ko sa video to, kindly access the QR code na nakapresent ngayon sa screen o kaya i-click yung link sa description or kaya sa comment section. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you on my other videos. Bye-bye.